Hi baby, good morning. Andito ko ngayon baby, nakasakay sa kotse. Tingnan mo baby Kasi hindi ka kasi sumasakay sa bike ko tsaka sa motor. Kaya nagkotse ako. Papunta na ako sa iyo baby. May dala akong may dala akong biskwit, pasalubong ko sa iyo. Isang balde. Tapos may kape. Ay, hulog. Di biro lang po mga kaibigan. Ngayong araw po ay stop muna tayo sa tawa. Dito na muna tayo sa malungkot. Dahil ngayong araw po ay bibisitahin ko po yung aking yumaong kaibigan. Kalungkot nga lang dahil sa murang edad po ay pumanaw na agad. Pero siguro masaya na po siya sa piling ng Panginoon ngayon. At syempre, mas nakakalungkot pa po dito, nakakaawa po kasi yung baby po na nasa sinapupunan po niya hindi po nakaligtas, hindi nakasurvive. Ayan, kasama na po niya sa piling siguro sa langit. Kaya ipagdasal po natin na sana ay masaya na po ang kaluluwa nilang mag-ina. Yun po ay bali second baby ng aking kaibigan, yung nakasama niya. Yun, hindi ko naman po siya matalik na kaibigan o best friend o kung ano. Pero sa maikling oras po na nakilala ko siya, naging kaibigan ko siya, napakabuti po niya. Ganun din ang kanyang pamilya po. Dahil naalala ko noon, 2 beses na ako na-miesta sa kanila. At welcome na welcome kami ng aking mga kaibigan doon sa bahay nila. Nakakagulat nga lang po dahil yung ate niya biglang nag-chat sa page ko. Akala ko followers natin, akala ko natutuwa. Tinanong niya ako kung kilala ko daw si Roxanne. So yun ang pangalan po ng kaibigan natin, si Roxanne. Sabi ko po, kaibigan ko po siya. Tapos ayun, biglang sinabi niya wala na nga daw. Yun, sinabi niya na naubusan daw ng dugo habang nanganganak. Nasaling na naman daw kaso hindi na tinatanggap ng katawan. So yun, nakakalungkot nga lang dahil timing na timing, walang-wala tayo ngayon. Pero buti nga, mabait po ang Panginoon. Kahit papaano makapagbigay po tayo ng kahit kunting tulong o kunting suporta sa huli po ng kanyang buhay. Kahit na yun na nga, nasa ano na siya, nakahimlay na. Yun po, nakakalungkot lang, pero siguro talaga hanggang doon lang siguro. Kaya mahalin nyo po yung mga pamilya nyo habang nabubuhay pa, dahil hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin, kung kailan sila kukunin. Actually lahat naman po talaga tayo pupunta dyan Hindi naman po natin dapat ikatakot yan. So ayun nga lang, sana ipagdasal po natin kayanin nung pamilya, nung naiwang isang anak, yung anak na panganay. Kasi nakakaawa lalo yun, kasi lalaki siya na wala ng nanay agad. Tsaka yung asawa, tsaka syempre yung pamilya po. Sana makarecover sila agad. Yun po, yan dala ko. Yun nga lang, ito lang po yung kinaya ko. Isang balde, tsaka dadalawang pirasong plastic ng coffee stick nga yung nabili ko. Ilang, pero bibigay din po ako ng kahit kunting cash. Mayroon ba naman tayo dito. So ayun, para mapakita naman po natin kahit paano na suporta natin. Kung hindi nyo po natatanong, sa mga bago lang sa aking Facebook followers, makikita nyo po na sa aking YouTube channel, ang content ko po ay charity vlog. Hindi po talaga itong content ko na pagpapatawa. Naisip ko lang po yan, pang alternative ko lang na content. Kasi naisip ko, unang gawa ko kasi nung content na yun, yung pag ganun may natatawa naman, may napapasaya naman akong tao. Kaya pinupush ko kahit paano po unti-unti. Pero sa ngayong araw po, hindi muna tayo ganun. Yun, pa-share po nitong ating visit nyo rin po pala yung YouTube channel ko, Janjan Official po. Itong pangalan ng Facebook page ko, dagdagan nyo lang ng official, makikita nyo po. Bali mayroon na tayo dong ongoing na pang-4 na pabahay project. Yun naman po ay hindi sa akin pera, yun po ay galing po sa mababait nating sponsors. Ayan, yun lang sasabihin ko. Tara po, samahan nyo ko hanggang dun paghatid. Medyo malapit na po kasi tayo. Ayan, tayo sa daan papasok sa kanila. Medyo ipot nga lang po yung daan, kunting mali lang natin laglag tayo niyan. Yan tayo sa irrigation pupulutin.
nakakakilala po kay Sir Balani, bali yung kapatid po pala nitong kaibigan nating Yumao ay ka-organization ko rin po sa Rover Scout na pinamumunuan ni Sir Antonio Suhitado Jr. Yan, kaya sa mga nakakakilala po kay Roxanne Balani, yan, kung siya po ay kaibigan nyo at hindi nyo pa po alam na siya po ay pumanaw na, yan, meron pa po kayong chance na makiramay sa kanya pong naiwang pamilya. Yan, kung kayo po ay isa sa kaibigan niya, ayan, bali si Roxanne po pala ay pumanaw sa Manila ata. Bali kakarating lang ata dito kahapon nung labi, hinatid po dito. Kaya sa mga gusto pong makiramay dyan, punta na po kayo. Dito lang po ito sa Barangay Ginakutan. Ayan o, hindi ko na siguro kayo maisama sa loob kasi hindi ako sanay mag-vlog, mag-video kapag marami pong tao. Kaya babalitaan ko na lang po kayo. Kaya hindi ko na kayo maisama doon sa loob. Ikwento ko na lang sa inyo mamaya. Medyo malapit na po tayo. Ayan o, dito na po tayo sa kanilang bahay. Ayan, may tolda na. Ayan, mas pinili ko po na ganitong oras pumunta kasi alanganin po dito kapag gabi mahirap pumunta kasi ayan nga, makipot ang daan. Ayan o, tsaka mapapalaban pa tayo ng inom dyan. Ayan o, ayan, may tolda na. Yun po yung bahay nila. So ayan po mga kalingap, mga kabunso, ayan, mga kadyan-dyan, mga Facebook page. Ayan, pauwi na po tayo. Bali, nakwento sa akin nung ate niya, tawag dito, 7 months pa lang daw po pala yung bata. Hindi pa talaga kabuuan. Kasi natanong po kung kabuuanan na hindi pa daw po pala. Ang nangyari po pala, nagpumilit yung bata, nagpumigla sa loob ng tiyan, paikot-ikot, kaya pumulupot yung pusod sa katawan ng baby, nabugbog yung matres, kaya dinugo. Kaya ayun po, dadalhin po sana sa OR, operating room, kaso hindi na daw po na umabot kasi humina yung pulso. Hindi na daw po nakakarating yung dugo sa utak, kaya hindi na nakakapag-pump na masyado yung puso ng dugo. Kaya ngayon po hanggang sa hemorrhage ata yung pagkakasabi ni ate na naging sanhi nung pagkamatay. Grabe po, nakakaawa. Hindi ko na nga lang pinicturean nyo baby, pero may picture ako sinend sa akin ni ate, yung kapatid niya. Ayun, nakakaawa lang. Yun, bali hindi ko na talaga dapat ito ibablog, pero purpose po nito baka sakaling may pabot ng tulong sa atin sa YouTube ko, para kahit paano kahit konti makapag tayo, makapag-abulo kasi alam ko malaking gastusin niya kasi nakapagpalibing na ako yung isa sa tinutulungan ko noon. Sumalangit nawa si Tatay Eduardo. Malaki talaga po ang gastos. Hanggang sa pagpalibing, hanggang sa simbahan, hanggang sa lilibingan. Mas magastos po ang mamatay kaysa sa baby na bibinyagan ay panganganak. Mas magastos po. Sana may makatulong kahit konti. Yun, kaya yung purpose po nito, kaya blinag ko ngayon, para kahit papano ay makatulong po tayo. Actually nakapagbigay naman po tayo, pero sakto lang. Yun, syempre salamat po sa Panginoon. Ayan, siguro hanggang dito na lang din po ang video ito. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ayan, sana po ay patuloy po tayong ingatan at pagpalain ng ating Panginoon. Ayan, hirap nga lang dito pag may kasalubong kasi masikip ang daan. Ayan, papalaw na lang po ng ating Facebook page, ng ating YouTube channel. Ayan, dyan po ang aking Facebook page, at sa YouTube channel naman po ay Jan Official. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng viewers and supporters and sponsors. Bye bye po.